kung gusto nga nila, sinasabi nga ng mga ibang Muslim gusto niyo maglagay ka ng birahin namin kayo. Kung gusto niyo, balik natin ang bira sa Pilipinas. So kaya po, nandito kami, kaya kami handa kami mag-rebuild kung kailangan mag-rebuild muli kami. Yun po talaga ista namin. Lahat ng leader po sa buong Pilipinas sa mga Muslim. Hindi lang po kami, marami po yan. Mga Pilipino, yung mga iba talaga gumagawa ng, kagaya kanina, nagtatawag kayo mga ibang grupo natin, mga ibang kaibigan ko rin ng mga abogado, kung sino-sino mga ibang marunong na tao tumutulong. Pinaghahandaan daw nila tayo na ipakukulong lahat ng mga namumuno. Gawin na nila. Kaya ba nila ipasok sa kulungan? Pag lumabas tayo sa lansangan, saya nila alin? Kaya na nila kung 10 milyon yan, kung 15 milyon yan, 20 milyon yan na ilagay sa kulungan, kaya nila, hindi nila makakayanan yan. Lalo kami mga kapatid ninyo Muslim, kaya nila kami ilagay. Panginoon ko, hindi ho mangyari yan. So tayo, ang pinaka-importante sa atin, yung mga nasa bahay, dasal lang po, sa tayo ng dasal, ipanalangin po natin na maayos po ang kalusugan natin mahal na Pangulo, si Tatay Digong. Sobra po nakakaya. Yung hindi nakakakilala sa kanya personally, kasi kami pamilya, kaibigan niya mga pamilya na minuno pa. Sobra kabait na tao yan. Sobra kabait na tao. Kahit sino, hindi ho talaga matanggap yung nangyaring ito. Ni panaginip. Baka kaya nang ba natin isipin na ni panaginip, nakita niyo yung ginawa sa kanila? Yung gusto pa bit-bitin ni Torre? Gusto niya bit-bitin. Nakita yung ginawa nila, hinawakan nila sa biyag. Hinawakan pa nila sa likod para lang ipakita nila kanila. Ayaw ko na magmura kasi hindi na kukuha sa mura. Dasal natin. Kung gusto nga nila, sinasabi nga ng mga ibang Muslim gusto niyo maglagay ka ng girahin namin kayo. Kung gusto niyo, balik natin ang gira sa Pilipinas. Kung ganito pa lang ang ginagawa niya sa batas. Masakit man sabihin man na talaga sinisira natin bansa natin. Pero hindi ho tayo ang nangunguna para sirain po ang ating republika. Para sirain po ang karangyaan. Tayo, binigyan natin ng kalayaan yung mga ninuno natin para po magkaroon tayo ng isang malayang bansa. Ngayon, siniraan nila. Napakasakit para sa atin. So kaya po, nandito kami, kaya kami handa kami mag-rebuild kung kailangan mag-rebuild muli kami. Yun po talaga ista namin. Lahat ng leader po sa buong Pilipinas sa mga Muslim. Hindi lang po kami, marami po yan. So tayo po, wag ho tayo hinto, tayo tuloy-tuloy po yung dasal natin. Nandito tayo. Sabi nga ng mga ibang abogado natin, ibang mga kapatid natin, kung nga po Lisa papasok riyan, 1,000, kung kalating milyon tayo kahit makipag anong tawag nito, makipag wrestling tayo sa kanila, mukhang kaya pa Hindi tayo lalaban, pero ibibigay ho natin yung tama. Dahil alam po natin hinaharas nila itong pamilya nito. Sir, sa ngayon po sir, tansya niyo po, gaano po karami ang mga kapatid natin Muslim na nagpupunta na po dito sa bahay ng ating dating Pangulong Duterte? Araw-araw ho, kung bibilangin natin yung mula nung nag-start tayo, daan ho yan. May 200, may 300, papalit-palit po yan. Napakarami po yan. At mas lalo dumadami kasi may dumarating pa, may galing Mindanao, kung sa Zamboanga, nag-schedule sila. Sabi ko, wag natin ganun sabay-sabay. Kasi marami rin na rin po nandito. So, maraming salamat po sir. Maraming salamat at nandiyan tayo lahat. Sobra salamat, nandiyan tayo lahat. Message mo na lang sir sa mga kapatid natin Muslim. Message mo lang sa mga... Ayun, sa mga kapatid natin mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tayo po, una dasal. Una Ramadan po ngayon binabanggit namin yung dasal namin sa gabi. Sa Ramadan, dinadasal po namin yung kalusugan natin mahal na Pangulo, yung kanyang mabilis na kalayaan makabalik sa atin sa bansang Pilipinas, yung pong kalooban ng mga tao umahawak sa kanya ron sa ICC na alam po naman niya, malinaw, na binanggit po mga ibang opisyal sa buong mundo na sa 100% baka 30 to 20% lang may alam sa ICC. Dahil alam na kinutsaba po nila para lang po makuha nila si Tatay Digong. Yun po pinakamasakit sa atin. Sa ating mga kapatid na mga Muslim, medyo relax lang kasi yung iba talaga medyo mainit na. Alos iba ng plano. Hindi lang si Minsuaray, kundi marami na nagsasalita na kung gusto nilang gira, di bumalik tayo sa gira kung ilan dapat na mangyari na may tuwid ang batas sa Republika ng Pilipinas. Yun po talaga yung stand namin. So tayo po mga kapatid na mga Muslim, relax lang po tayo. Nandiyan po na tayo, lahat tayo manindigan sa pagkakaisa po sa suporta sa pamilya, sa Duterte, kay BP Sara, sa kanilang mga kapatid. Dahil nakikita po natin kung gaano sila nagbibigay ng
yung pagsiservis sa taong bayan ng katotohanan. Hindi ho sila yung mga plastic, hindi sila yung mga tao na naririyan sila para mangamkam. Dahil kitang-kita po, lalo na dito sa Dabawenyo, na yung baga sa binigay nila, pati buhay nila, para lang mapagservisyo ng mga tao. Kaya yun po ang napakasakit. Lalo pa kay Tatay Digong sa ginawa nila. Napakasakit to sa isang matanda. Sana inisip nila, wala ba silang kamag-anak na matanda? Ganunin sila. Kaya sobra ho. So yun po ang masasabi ko po sa ating mga kapatid na mga Muslim, hindi lang ho sa atin po. Nandito po tayo, ako po, hindi ko kami alis dito araw-araw. Tingnan niyo kung gaano kalayo yung mga ibang tao namin. Galing sa Mindanao, galing sa Maynila, galing sa Zamboanga. Yung team ko na napakarami kung saan galing ho yan. Na kanya-kanya tayo. Binabanggit nga nila nung in-interview nila ako sa doon sa Acacia Hotel. Sabi ko, wala hong nagbibigay ng pondo rito kundi sarili namin pera. Buhay nga namin, tinataya namin kaysa konting pera namin. Na ginawa naman ng ating mahal na Pangulo, tinayaan niyang buhay niya. Nakita natin kaya siya nandiyan sa ICC. Dahil tinayaan niyang buhay niya, kasama ang pamilya niya. Alam mo natin na sambayan ng Pilipino. Kaya tayo mga Pilipino, sabi nila bayaran, hindi ho tayo bayaran. Kahit saan ho. Kayo, bayaran ba kayo? Hindi. Yung pala eh. Ibig sabihin, makikita nila yung katotohanan. Gumagastos po tayo sa sariling. Kaya natin, bulsa natin, ginagastos po natin pati buhay natin para lang po may tuwid at may balik si Tatay Digong. Sana po makabalik agad. Mensahe niyo po kay Vice President Inday Sara. Sa ating pong mahal na Vice President, maging matatag lang po kayo dahil nandito po lahat ng Pilipino na alam po namin mga Pilipino na ang ginawa ay malinaw na malinaw dahil po sa iyong alam po nila political motivated dahil yung 2028 yun lang naman po ang sinisira nila eh dahil gusto nila sa ating mahal na Vice Presidente ay hindi maging presidente dahil ang gusto nila ang maging presidente ay si Tambalos Ros. Napakalinaw. Tingnan nga niyo nga yung ginawa nila sa Kongreso, yung Quadcom na yun, Quadcom, kakakapal na mukha nila. Napakalit na budget, samantala ngayon, billion, trillion na nawalang pera. Trillion per impeachment. Oo. Pagkatapos sa kapipirang good lang na pinagsiservisyo natin mahal na Vice Presidente, ginagawa nila ng kalokohan. Alam niyo kung papayag lang sila, hamunan. Binanggit nga namin pati mga ibang kayakas. Sabi ko kung pwede lang sila makuha sa hamunan, gusto nila hamunan namin sila yung mga kongresman na mga sinungaling. Katatapang nila magsalita kasi may bodyguard sila. Lumabas sila sa lansangan. Kung gusto nila, magkita-kita bawat sa lugar, ewan ko lang. So yun o, ang mensahe natin. Sana po, gabaan po sila sa ginawa nila sa pamilya Duterte at kay Vice Presidente. Sa mga mabuting ginawa po ng ating dating Pangulong Duterte sa pamilya Marcos, dapat po bang isumbat sa mga Marcos? Tama po, Pilipino ho tayo. Kailangan po natin bagitin yung sumbat sa kanila. Kasi kailangan magising ang bawat pamilya nila. Nakita nila kung hindi naging presidente at mahal na Tatay Digong, hanggang ngayon naka-pressure pa ang tatay nila. Hanggang ngayon, gumagastos nga noon ng billion para lang may libing yung tatay nila doon. Samantala doon nakaupo si Tatay Digong. Kahit magalit at taong bayan, kinuha niya, nilibing niya ng mais bilang pagmamahal niya sa Pilipino, bilang pagmamahal nila sa Marcos. Tapos itong ginawa nila. Kaya nga nung nakapagsalita po ang ating mahal na Vice Presidente, no, sabi niya, hukayin ko yung tatay nila, itapon ni sa dagat ay kahit sinong tao sa ginawa ho nila. Kahit sinong tao. Ngayon, anong ginanti nila? Hindi lang ho, kung hindi talaga ito minamahal natin dati itong Pangulo, itong pinakamamahal lang sambayan ng Pilipino, kinuha nila. Nakaw yan, napakalinaw ho. Kidnap ang ginawa nila. So yun po yung dasal po namin mga kapatid ninyo Muslim. Na sana mabilis kasi alam ko po palala ito, bumibigat na bumibigat. Dahil yung kahit kaninong grupo ngayon, mas lalo dumadami, nagbibigay ng idea, nagsasama-sama. Hindi lang kung alam po naman nila, mga military yan, kahit anong sektor yan, kung ano man civilian yan, nagsasama-sama. Na hindi naman ino-organize yan, kundi mga taong Pilipino lang, ginagawa nila yung alam mo nila na nayurakan ang ating dating Pangulo at nayurakan po ating bansang Pilipinas. Kami po mga kapatid ninyo mga Muslim, paano hindi kami masaktan? Naging malaya ang Republika ng Pilipinas sa dating mga ninuno namin na lumaban sa Amerikano, sa Hapon, sa Espanyol, na hindi kami natalo. Dahil dun sa soberenya, dahil dun sa kalayaan, ang Pilipinas, itinaya ang ninuno namin, ang kanilang mga buhay, pati Pilipino. Pero
Kaya nga sinasabi namin na may justification para mag-jihad kami, magpakamatay kami dahil nasisira yung kasarilan ng Pilipino na napakalayang bansa na itinaya ng bawat Pilipino ninuno natin yung kanilang buhay. Ngayon nung malaya na tayo, dumating si Bangag, saka itong pinsan niya si Tambolos-Los, ginaganito ang bawat Pilipino sa Pilipinas. Di tayo papayag sa kanila ng ganyan mangyari. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat. Maraming salamat. Yes, maraming salamat.